Ayan. Hi guys! Welcome to my YouTube and you are in the Seaman Discarded channel. My name is Maricel and I am your host this video. Sa gabing ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga mali na gawain ng ibang seaman. Nilista ko po talaga para hindi po ako makamali or makalimot sa aking sasabihin. Ang content na ito pinamagatan ko mga sakit ng ibang seaman. So, hindi po lahat ha, take note. And before I start, and before I forget, I would like to disclaimer. For YouTube, the music that I am using is not mine. I'm using only for entertainment purposes. Nabubulol na ako. Once again, and I repeat, YouTube, the music that I'm using is not mine. I'm using only for entertainment purposes. Baka i-mute nyo naman. Maawa naman sa kayo. Baka i-copyright nyo ako. Pasintabi. Maawa naman kayo. Ako'y naghahanap buhay lang. Okay, pagbigyan nyo naman ako. Okay, let's go back to my content. Sabi ko nga, ang pamagat ng aking content sa gabing ito is mga sakit ng ibang seaman. Ano nga ba ang iba't ibang sakit ng ibang seaman? So, ibig sabihin, hindi naman lahat. Una, nilista ko ha, makalimutin. Bakit naging sakit to ng ibang seaman? Pag umakyat ng barko, ang daming naiiwan. Nakalimutan yung ref, nakalimutan yung arenola, nakalimutan yung refrigerator, nakalimutan yung planggana. And then, yung kapwa marino na dapat sana may oras pa sa kanyang pamilya, na dapat sana ay bibili pa ng kanyang mga gamit, mag-aasikaso pa ng mga nakakalimutan yung mga gamit na naiwan. Maawa naman kayo sa kapwa nyo marino, kayong mga makakalimutin kayo. Lahat, dalhin nyo na pag-akyat ninyo. At kung magpasuyo kayo sa kapwa natin marino, bigyan nyo naman ng $50 or $100. Maging galante naman kayo sa pagbigay. Hindi yung kapag nadala niya na sa barko, ang naiwan nyo, magrereklamo pa kayo kung nayukot o matagal niya ibigay or hindi kumpleto. Pag-akyat niya ng barko, total naghirap siya mula Pilipinas, dinala niya sa lugar kung saan kayo, dapat bilhan niyo siya ng maraming tubig or else bigyan niyo ng $50 or $100 pa konsuelo sa taong nagdala na yon. Huwag niyo isipin na sobrang laki naman yon. Kasalanan niyo dahil iniwan niyo yung mga bagay na importante sa inyo. Ha? At huwag kayo magreklamo kung bakit ang tagal niya ibigay sa iyo dahil pag-akit niya dyan, hindi niya naman siya nag-sign ng kontrata para sa inyo. Hindi naman siya nag-sign ng kontrata para akit dyan, para dalhin ang mga kulang-kulang na naiwan nyo. Kaya para sa mga masakitin natin na kapwa marino na makalimutin, sarap nyo batukan. Ay, okay. Ginagalit yun na naman ako, na high blood na naman ako sa inyo. Okay, so sana maging lesson learned sa kapwa nating mga marino, mapakargo man or mapa-cruise ship. Maawa kayo sa magdadala ng mga naiwan yung gamit, bigyan nyo ng $50 or $100. Maging galante kayo, kasalanan nyo yun dahil iniwan nyo yung mga gamit nyo. At huwag kayong magreklamo kung kulang-kulang ang at matagal niyang ibigay sa inyo yung mga naiwang gamit nyo. Magpasalamat kayo, i-appreciate nyo yung pagod at hirap niya at oras niya dahil dinala niya yung mga naiwan nyo. Okay? Pangalawa, na sakit ng ibang marino. Ano ito? Palahiram. Ito mapakargo man or mapa-cruise ship. Malaki na yung sahod, palahiram pa, palautang pa. Paano mo ba binabudget ang kinikita mo? Bakit kulang pa sa'yo yung 100,000, 200,000, 300,000 na sahod mo? Tapos hihiram ka pa pambili ng sigarilyo, pambili ng alak. Ano bang klaseng budgeting ang ginagawa mo? Kung ako sa'yo, sundan mo ang YouTube ni Chinkitan para matuto ka kung paano mag-budget, kung paano mag-ipon.
Shout out kay Sir Chinkitan, ha? Sana naman. Charot. Okay? So, seryoso. Malaking bagay kapag sinundan nyo yung YouTube channel na Sir Chinkitan para sa ating mga marino. I am highly recommended. Dahil sa pagsunod ko sa kanya, I am debt free. Okay? Hindi ko na ibubulgar, hindi ko na isasabihin. Basta malaking tulong siya kapag sinundan nyo ang payo at ang mga turo ni Sir Chinkitan sa inyo. Malaking maitutulong. Kung hindi mo alam, just go to YouTube or Facebook, search Chinkitan. Okay? Malaking maitutulong yan sa ating kapwa marino. Kung paano mag-ipon, kung paano mag-budget ng kinikita natin. Hindi yung kumikita ka na ng $300,000, $200,000, humihiram ka pa sa kapwa mo marino, pambili ng sigarilyo at pambili ng alak, or else pansugal mo. Ay, may mali na sa'yo. Kaya isa yan sa sakit nating mga ng ibang marino, ha? Hindi lahat, take note, hindi lahat. Bato-bato sa langit ang taamaan. Huwag magalit. #real talk. Okay. Pangatlong sakit ng ibang marino. Panic buying. Anong ibig ko sabihin ng panic buying? Alam mo ba tuwing naka-port, ha? Lalo na mga magagandang port, yung mga port na kung saan maraming bilihan ng mga souvenirs items ng mga shopping area. Yung mga kainan o yung mga marino, akala nila panic buying, ha? Kahit hindi kailangan, binibili. Hindi naman lahat, ha? Pero meron talaga na minsan dinadaya tayo ng ating paningin. Akala natin kailangan natin to sa buhay natin, akala natin kailangan natin ito sa gamit natin pang araw-araw. Yun pala, pag uwi natin, pag na-disembark na tayo, papamigay lang natin. Gets mo? Hindi naman lahat, ha, pero yung natatamaan nito, bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit, okay? So, yun nga, isang sakit is panic buying. Minsan, akala natin, kailangan natin ng ganitong gadgets, kailangan natin ng ganitong mga gamit. Yun pala, nag-aaksaya lang tayo ng pera, imbis na mag-ipon tayo, nag-aaksaya tayo ng pera. Sandali lang, kasi nawawala na ang aking background music. Sandali lang, ha? Sandali lang po. Sandali lang. Makisabay naman kayo, asama naman kayo background music ko. Ayan, bumalik na tayo sa malungkot na pag-uusap. Sa dibdiban na pag-uusap. Okay? So, panic buying. Minsan akala natin, kailangan natin. Yun pala hindi. Nag-aaksaya lang tayo ng pera. Kaya kailangan, pag bumili tayo, alamin natin na, is it kailangan ba talaga natin ito? Dahil kung hindi, pag na-disembark tayo, baka papamigay lang natin. Imbes na yung pera na yun, iipunin pa sana natin at or else iuwi natin para sa pamilya natin. Okay? Gets mo? Kaya isa yan sa sakit ng ibang mga marino. Panic buying. Pangalawa, pang-apat, talagang tumatanda na ako, malabo ng mga mata ko, pahilayo. Okay, so pang-apat, napakaganda ng ating background music, para akong naiiyak, dahil ito ay nangyayari sa totoong buhay ng mga marino. Isa sa mga sakit na to, ha. Pang-apat is yung bida royal pag-uwi. Yung 1-month millionaire, then after that, kawawa ka. Yung pag-uwi mo, yung, hoy pare, mare, sagot ko yung isang lechon, nandito na ako, halina kayo, mag-inuman tayo, gabi-gabi, araw-araw, pasyal dito, pasyal dyan, shopping dito, shopping dyan. And then, after ng 1 month, kakati na yung mga ulo natin.
Nag-iisip na tayo kung sino mga kapwa-kabaro natin ang utangan natin. Dahil wala na tayong pambayad sa kuryente, sa ilaw, sa tubig, sa bahay, kung ano pang mga bills. Pero yung first month natin, bida royal tayo. Hindi rin ako escape dyan. Dadamay ko rin ang sarili ko. Nawa matuto ikaw at ako sa mga sinasabi ko dito. Sabay-sabay tayong matuto sa channel ko. Okay? So yun, iwasan pala natin yun. Matuto na tayo sa ating pagkakamali. Yung bida royal, yung pagdating natin, ay lechon dito, lechon dyan, pasyal dito, pasyal dyan, tor dito, tor dito, tor dito, tor dyan. Nabubulol na ako. Okay? Pero, seryoso, isa sa mga sakit natin yan, yung 1 month millionaire. Okay? Hindi naman lahat. Okay? Tapos, after 1 month, mag-iisip na tayo kung saan mangungutang. Mali pala. Okay? So, paano natin maiiwasan ang sakit na to? Mga sakit ng ibang marino. Makalimutin, palahiram, panic buyer, ano ba to? Pasensya na, tumatanda na, okay. And lastly, bida royal or 1 month millionaire. Paano natin maiwasan to? Very simple. Everything, it's not too late to start all over again. Paano natin maiwasan to? Self-discipline. Dahil pag may goal tayo, maging seryoso tayo sa mga goal natin. Goal ha? Dahil pag hindi tayo maging seryoso sa goal natin, hanggang kailan tayo magbabarko? 50 years old? 60 years old? 70 years old? Magbabarko pa rin ba tayo? Pero kung maging seryoso tayo sa goal natin, na meron tayong tinatarget na edad kung saan sa ganitong edad ako'y magre-retire. I will see myself. I'm a businesswoman. Meron na akong sariling bahay, meron na akong sariling sasakyan. Kaya mga kapwa ko marino, lesson learned sa buhay natin na kung pwede nating maagapan simula ngayon ang sakit natin. Let's pray. Pray to God na turuan niya tayo kung paano magsimula uli. It's not too late, mga kapwa ko kabaro. And this is serious. Pag hindi ka nakinig kay ate, charot, ikaw rin ang kawawa dahil ayoko sumama sa'yo sa diskarte mo. Okay? Gagawin ko ang diskarte ko. Okay? So, nawa may natutunan kayo sa video na to. At kung ikaw ay na-inspired at natuto, please help me to share my video, to share my channel sa mga kaibigan mo, kapwa mo kabaro. And please tell them to subscribe, like, and hit the bell button so that sa tuwing mayroon akong bagong video na i-upload, manonotify ka, kabaro. Ang channel na ito ay para sa ating mga marino. Maraming salamat sa oras ng pagpanood mo. Whatever you're doing, God bless you at magdasal lagi dahil siya lang ang makatulong sa atin lahat. Siya lang. Okay? God bless you and good luck to your contract, kabaro. Kaya mo yan. Okay? Kaya mo yan. Sa Diyos, laging may pag-asa. Sa Diyos, pag hiningi mo sa Kanya, naturuan ka kung paano magsimula, walang imposible sa Kanya. God bless you. Bye-bye.